Si Yonshu, nakahanap ng lalaking modelo para sa'yo. Huwag ka mag-alala, may confidentiality agreement na kami pagkatapos niyo makakuha ng lisensya. Siguradong hindi na makaka-epekto to sa career mo. Ayos lang yan, titignan ko. Pilitin pa ba ako ni Dad na pakasalan niya ang master ng pamilya ko? Master, ang iyong medical record ay peke. Master, tumatakas ka sa kasal. Handang magsakripisyo talaga para sa sariling reputasyon. Narinig ko na dati itong si Miss Yun. Pero lang ang isip, pag nalasa sa mga lalaki, hindi ako naniniwala, hindi ako matatakot sa kanya. Brown is suit. Ikaw na yun. Yonshu? Wow, ang gandang lalaki naman nito. Mukhang high quality ang model nito. Tama, ako si Yonshu. Masaya akong makita ka. Pwede mo na makuha ang certificate ngayon. Ganun na lang yun. Tulad nga na makasabi-sabi. Bago makuha ang certificate, hayaan mo ako magpaliwanag ng maaga. Ako ang taong to. Tignan mo. Totoo ba nandito? Maupo ka, pakiusap. Sorry. Anyway, itong bagay na hindi ko mapigilan ang mamuhay kasama ka bilang mag-asawa. Kaya bago ka makakuha ng sertipiko, sana pag-isipan mo. Hindi naman kailangan mamuhay bilang mag-asawa. Pwede naman yun. Sabi ko, bakit ka nagtatanong may 500,000 ka na? Hindi ka na pwedeng maging male model. Mag-resign ka na sa pagiging ganon. Lalaking modelo? Huwag ka nang mahiya. Pinipressure din ako ng pamilya ko na magpakasal. Kaya nandito ako. Pagkatapos nito, balik na tayo sa normal. Walang maghihimasok. Kaya kung may sakit ka, wala na akong pakialam. Napagkamalan niya ako para hindi ako pakasalan. Kakahalaga ito ng 500,000. Tumanap ng model para harapin ang pamilya. Okay? Kung wala na tayong problema, kunin mo na yung sertipiko. Ang babaeng to, parang ang legendary, parang kakaiba. Kahit kansilain ko pa ang kasal, baka hindi ilam na lola, problema na naman. Ba't hindi ko munang lisensya mula sa kanya? Putulin ang pag-iisip ni lola. Anyway, naisip niya hindi ko kaya yun. Pagtapos ng kasal, balik sa normal. Okay, tara na. Tara. Huh? Nasaan yung babaeng ka-meeting ko? Hindi ata siya dumating ha. Oh, ito. Papakasal ako ng ganito? O kaya naman, gusto niya rin tumakas sa kasal. Tapos na. Husihan? Hudin ba apelido mo? Nagkataon pa? May iba pa bang apelido na Hu? Eh di mapapangasawa ko. Teka. Eto, 500,000. Bibigay niya talaga? Hindi ba nakasulat yun sa kasunduan natin? Tanggapin mo na to. Akala niya talaga may model ako. Saan ka nakatira? Babawi ako sa'yo. Hindi. Pagkatapos natin makuha ang lisensya, kanya-kanya tayo. Pasensya na, sasagutin ko lang to. Hello? Ano ba anak? Nasaan ka na? Bumalik ka na dito! Kapag naantala pa yung kasal mo, malilintikin ka sa akin! Talaga ba? Ang dapat ikasal sa pamilya ho, yun Shiro yun. Siya at ang fiancé ko, nagsama-sama sa venue, wala ka sa tabi ko. Hayaan mo lang ba akong pakasalan ng anak na matandang lumpo? Anak ba talagang turing mo sa akin? Si Shiro Wan, isang dalisay at inosente babae, paano mo siya na-frame? Kasalanan mo lahat ng ito. Galit si Anyo, tapos sisisihin mo ang ate mo. Ay, ngayon ko lang nalaman. Hindi dapat ako umasa sa'yo at maniwala. Katulad noon, ikaw para sa babaeng ito, hindi ako naniniwala sa aking ina. Sinasabi ko sa'yo, itong pamilya ko, hindi ako magpapakasal. Tsaka, may asawa na ako. Sumuko ka na lang. Gusto niya pa akong ipakasal kay Yunshiro. Hindi pwede. Pasensya. Hello? Sino sila? Yunshu, babawin ko ang bahay mo, kaya maglibat ka na ng mga gamit. At bakit? Itanong mo sa papa mo.
Anyway, kung hindi ka nauupa dito at hindi gumagalaw ang gamit mo, itatapon ko na lang. Ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Pipilitin nila akong bumalik. Di yun mangyayari. Anong problema? Kus yan. Tingnan mo, nakakuha tayo ng certificate kahit hindi nagmamahalan. Pero legal tayo mag-asawa. Pwede bang magstay sa bahay mo kahit 2 araw lang? Pwede bang pumunta sa bahay mo kahit 2 araw lang? Sinabi niya huwag makialam sa isa't isa. Ngayon titira ka sa bahay ko? Napaka-casual ng babaeng to. Pakiusap. Magbabayad ako ng renta. Kukuha pa ng pera sa iba. Pwede mo tong hiramin. Pero sinasabi ko na sa'yo part-time worker lang ako. Simple lang ang pamumuhay ko. Walang problema. Gusto ko lang na matutulugan. Kailangan ko ng tulong mo ngayon. Paghanap mo ko ng isang normal na bahay. May kotse ako. Mas maganda to kaysa sa iniisip ko Ang galing naman ni Zhuangheng. Ayos ba? Mas maliit to kaysa bahay niyo. Isang kwarto lang ang bahay mo? Nabubuhay ako mag-isa eh. Sapat na ang isang kwarto. Okay. Susupa na lang ako. Ito para sa'yo. Ano to? Salary card ko. Yun na lang natitirang pera ko. Mas okay na to. Pinilit nila ako magpakasal. Kinuha pa yung bahay ko. Kaya, dito muna ako for now. Pero huwag ka mag-alala. Para lang ako nagre-renta. Lahat ng gastos ko akin. Nagtatrabaho din ako. Makakabayad ako pagkatapos. Pagkaya ko na, aalis na ako. Lahat ng to dahil sa akin. Kaya pala di siya makakauwi. Kunin mo na muna to. Since sinabi mo na legit na tayo mag-asawa. Yung bahay ko, bahay mo na rin. Pwede kang tumira dito. Mas okay to. Magiging at peace ka pag hawak mo ako. Paano to? Ito ang renta mo. E di wala ka ng panggastos. Hosihan. Napakabait mo. Huwag ka mag-alala. Ililibre talaga kita. Ng pagkain. Ayos. Aalis muna ako. Lilinis ako ng bahay. Ayusin ko lang yung bahay. Pwedeng ilagay yung mga kahon doon. Malapit na yung shooting. Magme-memorize muna ako ng linya ko. Azen, malayo pa ang mararating. Dapat kang maging mas maingat sa lahat ng bagay. Ay, parang hindi tama ang mood. May meeting sa kumpanya bukas. Susuriin ko ang impormasyon ngayon. Yan. Halika. Tulungan mo ako sa script. O bakit kasing ka pa? 12 o'clock na. Pipirma kasi ako ng kontrata bukas. Hindi ito madali kaya tulungan mo akong makuha ang third female role. Hindi ako mapakali. Dustbreaker? Paano mo gustong tulungan kita? Tumayo ka na lang dito. Hajin, malayo ang pupuntahan mo. Dapat nag-ingat ka. Hintayin kitang bumalik. Kahit anong mangyari, maghihintay ako hanggang kamatayan. Medyo gumaan ang pakiramdam ko ngayon. Pero dapat hindi. Salamat na lang. Magaling kang artista. Kailangan bigyan ka ng halaga ng kumpanya. Anong silbi nun? Kung pinipigilan ka ng kumpanya. Pinipigilan ka ng kumpanya? Bakit? Yung kapatid ko kasi, ay kinalat ang chismis sa akin sa online. Inisip tuloy ng kumpanya may bad record ako, kaya hindi nila ako mabigyan ng magandang role. Ano pangalan ng kumpanya? Star Entertainment. Star Entertainment? Parang pamilyar yan. Mr. Hu, ito ang impormasyon tungkol sa Shinkan Entertainment.
Huwag kang mag-alala. Siguradong gagaling ka Bakit mo naman sabi yan? dahil may kakayahan ka. Kung ganoon, salamat. Bibili ako ng bago bukas. Sunduin mo ako sa baba. Bisa tayo ng Shinkan Entertainment. Dito ka? Oh. Boss! Boss! Boss, pasensya na ha, pinagindi kita. Boss yan. Siya ba ang boss mo? Oo. Ito ang boss ko. Ako nga ang boss ng lalaking to, si Xiao Huo. Nakatira ka malapit sa bahay ng amo mo? Kasi... Hindi. Tumingin lang ako sa lugar na to para sa isang kaibigan. Hindi ko pa naiisip ang isang pagkakataon. Pagpasok ko, nakabangga ko pa siya. Ganun pala. Nga pala. Wala ba nangyari sa kumpanya mo? Bilisan mo na, huwag ka na malit. Ay, oo nga pala. Pipirma pa ako ng kontrata. Sige, alis na ako. Bye-bye. Master, sino ba yon? Parang pamilyar ako. Parang nakita ko na siya somewhere. Anong kinalaman nun sa'yo? Mag-drive ka na. Master naman eh. Bakit ganito ang role? Hindi ba dapat sa atin ito, ha? Ano po bang problema? Yunsu, tama lang yung dating mo. Ang role na dapat sasalihan mo, pinalitan ni Xiao Yushi. Director Lee, hindi ba ako dapat sa pangatlong karakter? Bakit naging si Xiao Yushi? Pumasa ka naman para sa role na yon. Kaso, hiniling ng producer na palitan ka. Hindi mo mapigilan. Imbis na magtanong ka, dapat mas galingan mo pa sa susunod. Alam kong di ka magaling umarte. Hindi mo yun maamin. Xiao Yushi, huwag mong isipin na hindi ko alam yung nangyayari. Ikaw! Oo. Nandito ako para kunin ang role mo. Sinong nagsabi na bulihin mo ang best friend ko? Yunshu, tanggapin mo na. Natiyuhin ko ang producer. Tanggapin mo na. Natiyuhin ko ang producer. Sabi ko na eh. Ang lahat pala ng ito ay isang backdoor job, Xiao Yushi. Ang mabuting kapatid ni Yunshiro para kayong mga balihibo ng ibon. Hindi ka pa natatakot na ilantad kita? May ebidensya ka ba? Balak mo pa akong i-blackmail, pero wala ka namang ebidensya. Ba't ako matatakot sa'yo? Napakawalang hiya mo! Tama na yan. Nakakainsulto na yung ginagawa niyo. Tama na. Kalimutan mo na. Makinig ka sa akin, makinig ka. Naglagang naghahanap ako ng role na mas bagay sa'yo. Pero kasi, may backstage si Xiao Yushi. Alam ko yun, hindi mo siya matatalo. Hindi mo nakuha ang role na to. Pero meron pang isa. Pero kung pati yun itatago pa ng kumpanya, sa totoo lang masisira ang acting career mo. Master. Ito ay Star Entertainment. Ang pinakabagong project nila yung Broken Dustbreaker. Naalala ko yung pangatlong babaeng karakter. Diba si Yunshu? Parang naging si Xiao Yushi. Isa daw siya sa mga producer kasi. Tiyuhin niya yung producer. Kaya kinuha ko ng papel na yan. Pasamantalang kapalit. Sihan, talaga tulungan mo ako sa mga linya ko. Hindi ito madali kaya tulungan mo ako sa third female role. Hindi ako mapakali. Malayo pa ang mararating. Kaya mag-ingat ka. Ano pang silbi nun kung pinipigilan ka ng kumpanya? Pang-aabuso sa lugar ng trabaho. Parang ang Shinshan Entertainment. Kailangan gamutin. Huminahon ko lang, Mr. Huo. Sino ang project manager neto? Si Director Lee Hui. Dali mo sa akin. Ano na? Director Lee, naalala ko ang bida ng dramang ito hindi pa determined. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang kay Yongshu? Yung character na may 3 minutes exposure. Yung magbablock ng kutsilyo para sa pangunahing bida, tama? Tama. Yun nga yung role. Hindi pa ako nakakapili para dito. Yunshu, kakampi mo kami.
Huwag mo sabihin hindi kita tinutulungan. Yushu, hindi ka ba magpapasalamat kay Yushi? Magpapasalamat? Para sa pag-agaw ng role na dapat sa akin? Teka. Wala pa namang pinirmahan kaya hindi yun sa'yo. Hindi ba nandito ako para pumirma? Sinabi mo sa akin na pipirma ako ngayon. O bakit? Napirmahan mo na ba? Hanggat hindi ka pumipirma, pwede kang mapalitan. Tsaka, sa tingin ko si Yushi mas bagay sa role na to. Bagay. Tumahimik ka! Kung sasabihin mo ulit yan, umuwi ka na lang at magpahinga. Huwag mo lang isipin ang pag-arte. At bakit? Wala naman akong ginawang masama. Yujo, huminahan ka. Kalimutan mo na. Marami pa namang ibang role na siguradong mas bagay sa'yo, diba? Pero hindi ko matanggap na inagaw niya sa akin yung role. Mas magaling ako sa kanya. Magaling lang siya sa mga connection niya. Master, eto na. Mas magaling naman ako kaysa sa kanya. Magaling na siya sa mga connection niya. What's the big deal? Sinasabi mo bang mas expert ka kaysa sa akin? Sa kasong ito, mukha kang nasa 18th line. Bakit nga ba nangyayari to? Hindi mo alam? Ciao Yushi. Si Yunshiro ang nagpakalat ng chismis tungkol sa akin. Kasabwat ka rin siguro. Nagplano kayo laban sa akin. At gusto mo lang makuha ang resources ko. Bukin ka na ngayon. Hindi totoo yan. Tama na, Yunshu. Kung patuloy kang maggugulo, pati ang role mo na maid, mawawala na. Ikaw... Pero, wala akong pera ngayon. Tapos nakikitira lang ako. Kahit 3 minutes lang yung exposure nun, hindi ko hayaan mawala to. Di ba katulong yung role na sinasabi nyo? Payag na ako. Kinuha mo? Hindi ko pa naman binibigay. Xiao Yushi, hindi ikaw ang magbibigay ng project. Directly, sa tingin mo ba mahalagang sinabi ko? Kung ano sinabi mo, yun ang gagawin natin. Yushu, umuwi ka na at magpahinga na mabuti. Kailangan ko na mas bagay sa role. Babalitaan kita. Ikaw... Master, ito ang office. Gusto ko ang role na to. Lumuhod ka sa akin. Aminin mo na mas bagay ako maging bida kaysa sa'yo. Baka, pakitaan kita ng awa. Ibibigay ko ang role ng katulong sa'yo. Ciao Yushi. Ang yabang mo ah! Hay, edi, ibibigay ko na lang sa iba. Sayang din. Ang isang hamak na katulad mo, deserve mastak habang buhay. Tama ka, wala kasi akong tiyuhin na producer. Pulang kapit, wala akong kahit na anong kapangyarihan. Pero, isa akong taong may dignidad. Sister Tao, tara na. Kosihan, bakit ka nandito? Oh, Xiao! Xiao, nakakuha ng Shinkan! Ako nga. Ikaw si Mr. Hu? Ikaw si Mr. Hu? Siya si Mr. Hu. Siya ang amo ko, si Mr. Hu. Assistant lang ako. Ako nga ang bumili ng Shinkan. Huo Xiao, paano ka narating dito? Pwede ba? Siya ang mapapangasawa ko? Seryoso? Asawa ko? Hindi ba may kapansanan siya? Oo. Kung hindi ba ako pumunta, hindi ko malalaman na nambubuli kayo sa trabaho. Ang ikatlong babaeng lead sa dramang ito, ang original na plano ay Shinshu. Narinig ko, mas pinaboran mo yung producer. At binigay mo kay Xiao Yushi. Hindi. Mr. Hu, hindi po ba mas bagay sa akin ng role na to? Tama. At saka lagi niyang ginagawa ang role na yan. Ano mga pinagsasabi niyo? Ang listahan ng mga audition clip. Nakita namin ni Mr. Hu. Sa nakikita namin, si Yunshu ang original para dito. Assistant ka lang. Wala kang karapatang magsalita. Tapang mo! Alam mo ba, ang layunin ng ating Shinkan? Tratuhin ang katrabaho ng may puso. Kahit dumadaan ka sa backdoor, wala kang karapatang manghamak ng iba. Ganyan tumatag ang kumpanya natin dahil sa mga artista. Kaya tratuhin niyo sila ng patas. At saka, ito ay responsibilidad sa madla. Hindi responsable para sa reputasyon ng kumpanya. Dapat baguhin ito. Tama ba, Mr. Hu? Tama!
Dapat tanggalin. Hindi. Mr. Hu, hindi mo ako mapapalis. Nagtrabaho ko ng gusto para sa Shinkan. Nagtrabaho ng 20 years. Siguro humindi ng pagkakaunawan dito. Ay, naalala ko, dapat itong mga subordinates ko, nagkamali. Dapat yun siya yun, imbis sa Xiao Yushi. Papalitan ko agad. Directly. Ano ba? Yunshu, mali talaga ako kanina. Pero gagawin namin ang kontrata sa lalong madaling panahon. Mr. Hu, makakatiyak ka na walang magagawa sa kahit na sinong empleyado ang mga may kapangyarihan. Kahit na responsibilidad namin ang reputasyon ng kumpanya. Tama yan. Sige. Hindi na ako magtatanggal. Pero maghahanap ako ng mamamahala ng project na to. Iba ang gagawa nun. At ikaw naman, umuwi ka na't magpahinga. Washaw! Huwag ka na magsalita. Magigan ka ba kay tago ka ng kumpanya? Alam mo, kasalanan niya yan. Oo nga. Okay, sige na. Kung wala kayong gagawin, bumaba na kayo. Ingat, Mr. Ho! Taoji, ikaw na mag-check ng kontrata ha. Pabalik ako. Tsang... Grabe! Si Boss Sihan! Boss ba talaga? Siya ba yung may-ari ng Who Group? Yung amo mo, yung may-ari ng Who Group? Oo nga no, paano yun? Pareho pa ang apelido. Oo nga, magkakaapelido. Tignan mo, sinasabi ko sa'yo. Siguradong gagaling ka. May gagawin pa ako mamaya. Kung meron kang gusto, tawagin mo lang ako Okay, sige. Ang ibig mo sabihin, yung assistant ni Mr. Hu, asawa mo ngayon? Tama. Di ba may model siya? Paano siya naging assistant ng CEO kung model siya? Siguro, sideline lang yung pagiging model niya. Yunshu, mag-iingat ka ha. Hindi dahil tinulungan ka niya, may impress ka na sa kanya. Kailangan mong malaman kung paano niya ginagawa ang modeling. At saka, kung ano yung bahon niya. Huwag ka na mag-alala. Meron siyang sakit. May dysfunction siya. Sabi mo? Gagaling ba siya? Mukhang hindi. Pakabalik ka na. Tignan mo yung luto ko. Ginawa mo lahat to? Oo naman. Pasasalamat ka yan kasi mabait ka sa akin. Kaya especially ninanda ko. Niligay ko lang yung project, tapos pinakita sa boss. Bagay ka talaga para doon. Mali ang direktor. Hindi niya dapat ginawa yung ganung bagay. Subukan mo ito. Sarap. Hindi pa ako nakakain ng ganito kasarap na ulam. Lutong bahay lang naman yan. Pero ang sayo niya kumain. Hindi ba lutong bahay ang pagkain niya? Gagawin ko to lagi sa kanya. O ito, kumain ka pa. Laging bigay kasi ng mga tita ko abalon tsaka ulang. Pagod na akong kumain ng ganun. Masarap ang ganito lutong bahay. Tita? Balon ito lang? Yung tita ng boss namin. Nagdadala ng abalon tsaka ulang araw-araw. Kapag hindi maubos, inuuwi ni auntie. Ganun na ginagawa niya. Pero mas okay to. Ganun? Araw-araw pala siyang kumakain ng tira-tira ng boss niya. Nakakaawa naman. Hindi akong komportable sa higaan na yun Kailangan ko ng bagong kama. Ay, ang babaeng to talaga. Master, yung dust breaking project na proseso na. Sir, ano palang kakainin mo sa tanghalian? Order mo na ako. Nagdala na akong pagkain.
May dala ka mo? Ginawa ito ni Yunshu para sa akin. Master. Actually, matagal ko nang gustong itanong eh. Ikaw at si Miss Yun, anong relasyon ninyo? Nakita ko kayong dalawa last time paglabas ng elevator. Kasal na kami. Ah? Panganay siyang babae ng pamilya Yun. Ano? Siya pa nga rin na babae nila? Yung tinakasan mo? Painitin mo yan para sa akin. Nga pala. Ha? Hindi niya pa alam ang identity ko. Kaya itiko mo yung bibig mo ha. Marunong talaga siyang maglibang. Master, handa na pagkain. Master, ako rin po. Kakain na rin po ako. Ay, ang master ko. Mukhang in love talaga. Salamat, Director. Congrats pa sa atin. Sige. Walang problema yan. Alis muna ako ha. Ingat po kayo. Mukhang nandito pala yung ate ko. Launch area to ng kumpanya. May problema ba kung nandito ako? Ate, galit ka pa rin ba sa ginawa ko? Kahit na pinilit kang ipakasal sa matandang lumpo ng pamilya ko, ako naman, kasama ko si Ayu. Pero ginawa ko yan para sa pamilya yun. Ikaw, tinakasan mo ang engagement party mo. Siguradong disappointed sila sa'yo. Kung hindi ko kinuha ang spotlight sa'yo, tama na, Shiro. Nakakadiri ka. Hindi ba ikaw, nung engagement party ko, magkasama kayo ni ex-fiancé ko? Yunshu, konting respeto naman. Si Shiro, nagparaya sa'yo. Hindi ka dapat magsalita ng ganyan. Ganyan pala ang ugali mo. Ang lahat ng ito ay kasalanan mo! Akala mo bulag ako? Alam ko ang lahat sira ulo. Ngayon parang ikaw at si yung Shiro, perfect match talaga. Tandaan niyo yan. Yunshu, alamin mo kung bakit kasama ko si Shiro. Gusto ko nga ng mga tao, kaso makulit at boring kang babae. Walang lalaki magkakagusto sa'yo. Bitawan mo ako. Magkasama tayo ng 2 taon, hindi mo hayaang hawakan kita? Deserve mong iwanan ka! Sinong nagsabi sa'yo na walang interesado sa akin? Weh, may lalaki pang nagkakagusto sa'yo? Mga tambay lang na magkakagusto sa'yo. Oo. Diba? Yung mga homeless na hindi pa nakakita ng magandang babae, yun lang paniguradong interesado sa'yo. Yunshu, matapos mo makipag-iwalay sa akin, hindi mo na ilalagaan ang sarili mo, ha? Kayong dalawa, wala talaga kayong utak. Ate, kung gusto mo ng lalaki, sabihin mo lang sa akin, ireretok ta. Hindi. Huwag mo siyang ipakilala. Ang katawan niya, bagay lang sa mga lalaking walang pera. Yung mga nakatira sa imburnal. Pakilala mo siya sa mga ganon. Ikaw! Pasensya na. Dahil ang asawa ko, 10 beses na mas malinis kaysa sa sapatos mo. Ano nangyari? Tulungan mo ko. Pakiusap. Kung nakikita nyo, magandang lalaki talaga ang asawa ko. Halatang masigit sa iyo. Ikaw, walang yakang babae ka! Pagkatapos mo makipag-iwalay sa akin, hanap ka ng ibang lalaki! Ikaw ang unang ningloko sa ating dalawa. Kaya hayaan mo ko. Alam ko na. Siguradong galit ka sa akin, di ba? Kaya naghanap ka na lang ng lalaking hahalikan. Nakakahiya kang walang kwentang malanding babae ka! Ba't ka ganyan makipag-usap sa asawa ko? Grabe. Ayos ka lang. Pag nakatagpo ka ng ganito, lumayo ka na. Huwag mo na silang papatulan. Okay. Tara na. Kailan pa siya nakaharap ng ganong klaseng lalaki?
Magaling ba akong umarte? Nag-acting ka lang pala? Oo, nakikita ko kasi si boss, ganun magsalita. Kaya kinopya ko lang. Tinakot mo ako. Pero ang aura mo kanina, napakalakas talaga. Nagulat siguro ang Deng Anyo na yun. Nga pala, yung halik. No choice lang talaga ako. Kalimutan mo na lang yun. Kung ganun, sanay ka pala makipagalikan? Ano ba? Hindi ganon. Yun, ang first kiss ko. Ba't tumatawa ka? Hindi ah. Obvious naman na mas marami kang experience. Dati kang model. Ilang babae na nahalikan mo? Hindi pa ako nakahalik, no? Master! Master! Yun, Wala. Kamusta pala yung movie mo? Anong balita doon? nakapag-usap na kami. Sasali ako sa susunod na buwan. Magme-memorize pa ako ng mga lines. Pinag-iisipan pa yung script. Kaya mo yan. May tiwala ako sa'yo. Maraming salamat ha. Magluluto pa ako sa bahay. Mauna na ako. Master. Lagi lang akong curious. Ikaw at si Miss Yun, kailan ba kayo sabay naglalakad? Ano bang kinalaman nun sa'yo? Ako nang bahala doon. Huwag ka masyado magtanong. Nga pala, imbestigahan mo ang coffee shop ngayon. Kung anong relasyon ng lalaki at si Yunshu. Opo, Master. Master, alam ko na. Yung Yunshiro na yun, half-sister pala ni Madam. Yung Den Anyo naman, siyang fiancé ng dalaga. Pero ewan ko lang kung anong nangyayari. Yung Yunshiro kanina, nasa engagement party. Magkasama sila ng Den Anyo. Ano pa nga ba? Pwede ka mag-isip ng kahit ano. Ay, oo, Master. Yung pamilyang yun, ang original na gustong pakasalan ka. Yung Shiro na yun, si Miss Yun. Di ba parte siya ng pamilyang yun? Kaya pala tumakas siya. Ano sabi mo? Yung kapatid mo, nagpakasal sa ibang lalaki? Opo, siya mismo ang nagsabi. Hinayaan niyo pang lalaking yun na pugbugin si Deng Anyo. Buisit na babaeng yun. Pasaway talaga! Kung ikinasal na si Yunshu, sino ipapakasal natin sa pamilya mo? Ayokong ma-disappoint sila sa atin. Tama ka dyan. Ang pamilya ho ay napakalakas. Isa lang talaga magiging kahintatan nito. Kung hindi natin kayang ibigay yung mga tao, tapos ang pamilya yun! Anong gagawin natin? Hindi. Kailangan kong makuha ang babaeng yun. Ang babaeng to, binabaan talaga ako ng telepono. Bakit pa? Hoy babae! Bakit ka nagpakasal sa kung sino-sinong lalaki lang? Bumalik ka na ngayon din! Sumama ka sa akin sa pamilya ho! Pumunta ka mag-isa, may asawa na ako. Imposibleng magpakasal si Mr. Russo, may asawa na. Pa, kung gusto mong paboran ng pamilya ho, si Yunshiro ang ipakasal mo. Pasaway talaga ang babaeng to! Pa, alam kong matalino si ate. Kapag pinilit niyo siyang bumalik, lalong hindi siya babalik. Maging matalino lang tayo. Maging matalino? Makabalik ka na. Umatching ako ng 2 beses. May kasama ka ba dyan na nagsasabi ng masama tungkol sa akin? Imposible yan. Siguradong nilalamig ka na. Halika, pumasok ka. Nagluto ako ng sopas. Kainin mo na. Hindi mo naman kailangan gawin to araw-araw. Baka mahirapan ka. Script lang naman inaatupag ko araw-araw. Wala nang iba. Tsaka, ikaw lang din ang gumagastos para sa atin. Kaya magluluto lang ako. Nga pala. Ayaw mo bang matulog sa kama ngayon? Ha? Kasi naisip ko lang na parang hindi bagay sa'yo na matulog sa sopa. Kaya naman, sa kama ka na. Sa sofa na ako matutulog. Pero bahay mo to.
Kung doon tayong dalawa. Ha? Wala tayong gagawing masama. Huwag ka mag-alala. Okay ka lang? Ayos lang, ayos lang. Ano ba yan? Hindi ako makatulog. Parang gumalaw siya sa likod ah. Kung lumapit kaya ako? Tulog na tulog siya? Ay, ano ba tong iniisip ko ngayon? Pakatulog na nga lang. Ay. Bakit nagagalit? Patulog din ako. Wala akong interes sa kanya. Grabe ang sarap ng tulog ko. Hello? Yunsho, kukuha ako mamaya ng makeup photos. Huwag mong kalimutan. Okay. Mag-iimpake na ako kaagad. Ate, Yunshiro, ikaw na naman. Anong gusto mo? Ate, may sakit si Papa kahapon pa. Bumalik ka para makita siya. Teka, gawa-gawa mo lang ba to para bumalik ako? Totoo yung sinasabi ko sa'yo. Ate, lagi high blood si Papa ngayon. Hinimatay pa nga siya kahapon eh. Ngayon nakahiga na lang siya sa kama. Ano bang pakialam ko kung may sakit siya? Nandiyan naman kayong dalawa ni Mama. Kayo nang bahala sa kanya. Bago siya nahimatay kahapon, pangalan mo pa rin ang bukang bibig niya. Ate, tatay mo pa rin siya. Inalagaan ka niya hanggang sa lumaki ka. Ngayong may sakit siya, hindi mo man lang siya tutulungan? Bahala ka. Basta kung anong mangyari, pinaalalahanin na kita. Nandito na siya. Naku, wag mo akong pakialaman. Hayaan mo na lang ako mamatay. Kung hindi na niya kinikilala bilang ama niya, mas mabuting mamatay na lang ako. Mas mabuti nga nanay niya na lang ang makita niya. Yun siya. Paano ka nakabalik? Titignan ko lang sana kung mamamatay ka na talaga. Titignan ko lang sana kung mamamatay ka na talaga. Ano? Hinsyo, buti nakabalik ka. Alam kong ganyan ka magsalita pero malambot ang puso mo. Alam kong nag-aalala ka sa papa mo. Tigilan niyo na nga yung pagpapanggap niyo. Paano nakakapagsalita ka ng ganyan sa mama mo? Tumigil ka nga. Nanay ko ba siya? Matagal nang patay ang nanay ko. Ay, hayaan mo na siya. Sabi ng doktor, bawal ka magalit. At least bumalik na si Yunsho. Maghahanda ako ng pagkain para sa ating lahat. Matagal na tayong Wag na. Wala ako sa mood kumain. Nandito ako para sabihin sa'yo. Hindi mo na ako mapapakasal sa young master ng pamilya ko. May asawa na ako. Tumigil ka na. Kung sinong natira, siyang dapat magpakasal. Ikaw! Hey Yunsho, hindi naman to dahil sa pagpapakasal mo. Ano lang, gusto niya lang sumama ka sa pagkain. Bakit? Okay ka lang ba? Eto na. Ito. Yunsho. Yunsho, nakapag-isip ako. Kung ayaw mo talaga magpakasal, hindi kita pipilitin kung yun ang gusto mo. Kaya naman, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Kahit kanino ka magpapakasal, hindi ako kukontra. Ang bait mo ata. Kakaiba yan ah. Aalis din ako agad after this. Ano pangalan ng asawa mo? Dalhin mo naman dito para makilala ko. Hindi na kailangan yun. Wala kayong kinalaman doon.
Ang pagkain na to. Ikaw... Ha? Buksan niyo yung pinto. Ilabas niyo ako. Yu Changshai, buksan niyo yung pinto. Yun, Sho. Huwag ka na magsayang pa ng lakas. Hindi ka makakatakas dito. Yun Changshai, kaya mo talagang gawin to sa sarili mo, anak. Para lang sa gusto niyo. Ayoko rin ng ganito. Kailangan mo na makinig sa amin. Hiwalayan mo ang lalaking yon. Magpakasal ka sa pamilya ko. Pangako hindi kita ipapahiya. Ako magpapakasal sa pamilya ko. Hindi yun mangyayari. Bakit ba kasi hindi mo ako maintindihan? Sila ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Makapangyarihan sila. Kaya mas mabuti magpakasal ka sa kanila. Para lang sa benepisyo, ipapakasal niyo sa kanilang anak mo. Ikaw! Ate, pagmula nung tumakas ka sa engagement party mo, napahiya na ang pamilya yon. Nag-sacrifice ako para sa inyo ni Kuya Anyo. Kaya bilang kabayaran sa ginawa ko, magpakasal ka na. Asa ka pa. Tinabi mo bang nagsakripisyo ka? No wonder magkasama kayo ngayon ni Deng Anyo. Pareho kayong dalawa. Bagay yan sa'yo. Nagkakagulo ang pamilya yun. Dahil lang naman sa bagay na ito, ginawa na nga ng kapatid mo ang pagsasakripisyo para sa'yo. Tapos yan pa igaganti mo sa kanya. Yun, Chengsheng. Ano bang klase gayom ang ginawa nila sa'yo? Masyado kang naniniwala sa kanila. Nakakalimutan mo na ba na akong tunay mo, anak? Teka, tama na. Hayaan mo na si Yunshu. Huwag mo na siyang alalahanin. Siguro. Magpahinga ka na muna. Ako nakakausap kay ate. Umayos ka. Ate, ano ba? Baka naman, nakakalimutan mong nasa teritoryo ka namin. Dahil dyan, kumanda ka sa akin ngayon. Ano ba yan? Wala pa rin si Yunshu? Ano ba nangyayari kay Yunshu? Malapit na ako mag-makeup. Teka, pati sa phone niya naka-off. Ano ba yan? Hindi ba yun yung pinakasalan niya? Nakita niyo ba si Yunshu? Hindi ba pumunta siya sa set para mag-makeup? Oo, alas 12 na pag-usapan namin call time eh. Kanina pa siya dapat nandito, patay pa yung telepono niya. Alas 2 na ngayon ah. Oo. Okay, bumalik ka na muna. Hanapin ka siya. Tukol sa makeup, reschedule na lang natin. Payag ba siya? Siyempre. Ako ang may huling say sa Shinkan Entertainment. Salamat po. Salamat, Mr. Hu. Wala yun, ayos na. Una na po ako. In 10 minutes, alamin mo nasan si Yunshu. Opo, Master. Tingnan na lang natin kung makakatakbo ka pa. Yuichiro, pakawalan mo ako. Papakawalan lang kita. Kung hihiwalayin mo yung lalaking yun at magpakasal dun sa pamilya mo. Kung hindi, makukulong ka lang dito. Oo nga pala, balita ko may bago kang drama. Inagaw mo kay Yushi yung karakter. Hindi mo magagawa yan kung nakakulong ka dito. Pinlano mo to, no? Gusto mong malaman ang katotohanan? Pinlano ko talagang makasama si Brother Anyo sa engagement party mo. Para makita mo na ako ang bagay sa kanya. Alam mo naman na masigit ako kaysa sa'yo. Deserve mong magpakasal sa taong may kapansanan. Peste! Makapal na mukha mong gawin yun. Sinasabi ko sa'yo. Kami ng nanay ko ang magdidesisyon kung mabubuhay ka pa. Tatapak-tapakan ka namin na parang langgam.
Sige. Subukan mo ang patayin kung kaya mo. Wala nang magpapakasal sa pamilya ko. Eh di hindi. Pero may paraan ako para pahirapan ka. Master, nahanap ko na. 2 oras na nakalipas. Nandun siya sa pamilya niya. Sinundon siya ng mga taga-pamilyang yun. Tara, puntahan na natin siya doon. Opo. Tong mukhang to, sadyang napakaganda. Pero kung susagatin ko to, sayang naman. Ate, magdesisyon ka na. Hiwalayin mo ng lalaking yon. Magpakasal ka na sa pamilya ko. Mangarap ka lang. Oo na, hindi kita susugatan. Baka magtaka ang pamilya ko kung bakit kami sugat. Pero, pwede namang katawan mo ang sugatan ko. Para hindi mapansin sa gabi ng kasal. Pero pag nakita ng matanda ang mga sugat mo pagkatapos, magagalit siya sa'yo. Alam kong iiwanan ka rin nun. At siguradong pagsasawaan. At wala nang magkakagusto sa'yo. Kapasa na kaya pangungumpisin ni Shiro sa kanya. Titignan ko na nga. Mas mabuting maghintay ka na lang. Alam mo namang magpupumilit pa si Yunshu. Magkasing edad silang dalawa. Maya-maya lang makukumbinsi na si Yunshu. Ay. Alam mo kung hindi lang magmamatigas si Yunshu, hindi ako magkakaroon ng sakit sa ulo. Bata pa si Yunshu. Hindi pa niya alam ang ginagawa niya. Maghintay ka lang. Gaganda rin ang pakikitungo niya sa'yo. Kailangan makumbinsi agad ang babaeng yun. Para nadagdagan pa ang mga pera makukuha namin. Sa ganun, ako at si Shiro ang magmamana ng lahat. Yun, Shiro. Gusto mo si Teng Anyu. Nagawa mo na. Bakit tinatarget mo pa rin ako? Ano ba talagang gusto mo? Gusto mong malaman? Papahirapan muna kita. Bago ko sabihin! Nasa si Yunshu! Nasa si Yunshu! Sino ka ba? Hu ang apelido ko. Oo. Baka nandito si Mr. Hu para humingi ng isang tao. Imposible. Di ba usap-usapan na si Mr. Hu ay isang matandang may kapansanan? Hindi ito maaari. Tama na yan. Nagtatanong ang master sa inyo. Pingi. Si Yunshu, wala siya dito. Talaga? Zongeng. Opo. Hanapin mo. Opo. Teka, anong gagawin niyo? Bahay ko to. Illegal ang gagawin niyong yan. Dito ka lang hanggang mamaya. Wala makakapagligtas sa'yo. Sino ba kayong lahat, ha? Siya ang lalaking nagpakasal kay Yunshu. Huli ka na. Umalis si Yunshu after dinner. Ang sabi niya, may gagawin daw sa kumpanya. Sabi ko na sa'yo eh. Ikaw ang pinakasalan ni Yunshu. Opo. Hindi mabuti kung ganon. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako sang-ayon sa kasal na ginawa ninyo. Iwanan mo na siya. Sasabihin ko din sa inyo, pumunta lang ako dito para humingi ng tao. Kung hindi nyo maibigay, siguradong pagsisisiyan ninyo yon. Kung hindi siya ilalabas, sige lang, magsisisi talaga kayo. Magsisisi daw ah. Kahit na mag-asawa pa sila ni Yunshu, wala kayong karapatang halugugin ang bahay namin. Umalis na kayo. Respetuhin niyo kami mga matatanda. Ganyan ba kasawal ang mga ugali ninyo? Si Yunshu ang asawa ko. Siya lang ang inaalala ko. Sino ka ba? Ikaw! Wala na nga dito si Yunshu. Ayaw ng asawa mo na pumunta ka pa dito. Umalis ka na. Anong magagawa ko? Ano? Bumalik na si Yunshu. Papunta na sa kumpanya. Ano? Magpapadala na ako ng message sa manager mo. Sasabihin ko, nakabalik ka na at ligtas ka. Sasabihin niya rin ang asawa mo. Master, anong mali? Bumalik na doon si Yunshu. Totoo ba?
Hindi. Kailangan kong gumawa ng paraan para malaman niyo siya na nandito ako. Baka pusa ko lang yun, nakabasag uli ng base. Ano ba? Tumabi ka nga. Ay. Sensyo! Lucian, ilayo mo ako dito. Huwag ka matakot. Iuwi na kita. Master, dahan-dahan lang kayo. Dahan-dahan lang. Ikaw nang bahala sa kanila. Opo, ako nang bahala sa kanila. Hindi mo siya pwede kunin. Anak ko siya. Sino ba siya? Ay, talagang pamilya kayo ng mga tangay. Kinalaban nyo, yung taong hindi dapat kinakalaban. Makikita nyo, ilang oras lang, magiging bankrupt na kayo. Ilang oras lang, makikita nyo, mababankrupt kayo. Ay! Pa, tingnan mo si ate. Nakapagpakasal siya sa gusto niyang lalaki. Kahit na yung kasal nila, walang pahintulot mo. Pa, ikaw yung nakakatanda. Pero kung makaasta siya, parang nasa ilalim ka niya. Gumawa kayo ng paraan. Tama yan. Pinagbantaan pa tayo mababankrupt. Hindi ko pa siya kilala. Napakasama na ng record niya sa akin. Pero napakalakas lang talaga ng loob nila para takutin tayo. Hello? Bad news, German. Ang pondo ng kumpanya natin. Bigla nag-freeze. Ano? Ko, Lucian, nagising ata kita. hindi. Salamat ah. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano na nangyari sa akin. Pinilit nila ako magpakasal sa Woo Group. Hindi ako sang-ayon. Hindi ko gagawin yan. Lahat ng to dahil sa akin. Kaya siya naghihirap ngayon. Yunshu, sa totoo lang, actually ako talaga. Bakit kaya ganito nila ako tratuhin? Pati yung dad ko, dinamay nila. Kasalanan ni Yunshiro to. Ang galing nilang gumawa ng storya. Pinaglaruan nila ang tatay ko. Si Papa, mas naniniwala sa kanila. Hindi na siya naniniwala sa akin. Diba, galit ka sa mga sinungaling? Lagot ako nito. Hindi ito ang tamang oras para umamin. Next time ko na lang sasabihin ng totoo. Tahan na. Makakarma din sila. Anong karma? Kinuha ko na ang pondo nila. Lahat finris ko. Teka, kaya mong gawin yun? Na-i-freeze ang pondo nila? Kasi sinuri yung kumpanya ng tatay mo kaya nagka-problema. Ibinalita lang sa akin. Kung ganun, iba na pala ang in charge dun sa... Tama na, okay na. Huwag mo nang isipin pa. Sa madaling salita, huwag ka na mag-alala. Paprotektahan kita. Hindi ko hayang mabuli ka pa. Natulog ka na. Hosihan, masyado ka na mabait sa akin lately ah. Gusto mo ba ako? Paano ko ba sasabihin? Natatakot lang ako na may mangyaring masama sa'yo. Ikaw ang legal wife ko, kaya may responsibilidad ako sa'yo. Tama. Hindi mo ako magugustuhan.
Kasi male model ka. Ako mabuting tao lang. Oo siya, sige na. Mabuting tao ka. Totoo yun. Matulog ka na. Good night. $1,503. Ito nga yun. Itong bahay ng apo ko. Sino ba yung katok ng katok dyan? Bakit ang bagal mo? Kanina pa ako naghihintay doon. Nasaan ang asawa Lola, mo? Nasaan na siya? Tagal mo Lola, akong pinaghintay. Gusto ko lang siyang bisitahin. ba't ka nandito? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya ko. Dapat mas magandang bahay ang tinitirahan mo. Kung hindi sinabi ni Zhuang Heng na dito ka nakatira, hindi ko pa malalaman. Baka inaabuso mo dito ang asawa mo. Si Yunshu. Hindi niya pa alam ang pagkakakilanlan ko. Huwag niyo mo nang paalam. Ano? Hindi niya pa alam kung sino ka? Kayong mga kabataan talaga. Ano pinagagawa niyo? Ito ba si Xiaoshu? Siya ang lola ko. Hello po, Lola. Kamusta? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Na-aksidente lang po 2 days ago. Ikaw bata ka. Ikaw ang may gawa nito, no? Ikaw, bakit mo sinasaktan si Xiaoshu? Malilintikan ka talaga sa akin! Hindi po. Hindi ako may gawa Lola, nun. Hindi niyo po naiintindihan. Nahulog po ako sa bike 2 days ago. Wala po kinalaman si Hosihan. Totoo ba yan? Totoo. Kasalanan mo pa rin yun. Hindi mo inalagaan na mabuti ang asawa mo. Hinayaan mo siya magkasugat. Ba't ako? Oo na. Kasalanan ko lahat. Halika, umupo muna tayo. Ay, ikaw talaga yun, Shu. Huwag ka mag-alala, ang lola ay babawi sa'yo. Hello? Akit na kayo. Papa. Pasok! Lola, masyado ko namang halata. Xiaoshu, skincare, mga product na yan. 1,000 years old na ginseng. At saka, Gentian Snow Lotus. Sigurado pagkatapos mo kainin ng mga to, gagaling ang mga sugat mo. Ang mga hiyas na ito, bag at sapatos, lahat yan para sa'yo. At ang mga gintong bar, regalo ko to para sa'yo. Kung hindi pa sapat to, meron Tama na, din Lola. akong... Kasi ordinaryo lang naman tayo. Paano mo nakuha yung mga imitation na yan? Simple lang tayo. Paano mo nakuha mga imitation na yan? Xiaoshu ang mga skincare na to, padala yan ng iba. Tapos yung mga alahas, mga bag at sapatos. Lahat kasi yun naka-discount, kaya mura lang. At itong gold bar naman, galing yun sa... tama. Galing sa kanununuan ko. Kaso nagsugal sila kaya nawalan kami ng yaman. Sila ang mayaman. Oo, tama. Sino maniniwala sa ganung mga dahilan? Hindi ko po matatanggap yan. Masyado pong mahal. Hindi pwede. Maniniwala talaga siya? Ay nako. Alam mo, apo na rin kita. Deserve mo lahat ng to. Kasi po... Nako, kung di ka papayag, magagalit si Lola. Kung ganun, kukunin ko muna. Ibabalik ko na lang kay Hosihan. Salamat po, Lola. Tama yan. Sumunod ka sa akin, wag dito sa apo ko. Kailan ba kayo magkakaanak? Ha? Anak? Lola.
Lola, nabibigla talaga ngayon si Yunshu. Teka lang, may gagawin pa kami ni Yunshu eh. Bumisita na lang kayo ulit. Pasaway ka talaga. Babalik ko si Yunshu. Bibisitahin ko sa bahay. Ay, nako. Nakita niyo na sugatan siya. Kailangan niya pa ng pahinga. Oh, sige na. Xiaoshu, magpagaling ka agad ha. Magkikita pa tayo sa susunod. Sige Lala, ingat ka. Sige. Okay, ibaba niyo na yan. Alis na tayo. Papa. Wag man lang to pansinin. Di ko alam kung paano nabalitaan ni Lola yung tungkol sa kasal ko. Na-chismis siguro. Pero mabait naman siya. Alam ko yun. Ang cute ni Lola. Gusto ko rin siya. Teka, yung mga yan pala, itabi mo na lang. Kahit ang lola mo pang nagbigay, hindi ko yan tatanggapin. Kasi peke ang kasal natin. Pero para sa iyan, lahat ng nasa pamilya Huo, pagmamayari mo na rin. Kung hindi ka lang main model, maganda sana. Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi yung tungkol sa pagiging male model. Sabi ni Ate Tao, ipapakasal niya ako sa isang male model kapalit ng pera. Pero hindi para mahalin ako. Maaaring siya yun. Mali ba ang pagkakaintindi mo? Ang sabi ko, isa akong model na lalaki. Isa akong male model. Model ako online ng mga nagbebenta ng damit. Ah? Tama. Nagsisinungaling ka, no? Totoong sinasabi ko. Pangako yan. Isa akong male model. Kung hindi ako male model, mababangga ako ng sasakyan. Hoy, tumigil ka nga. Huwag ka pagsalita ng ganyan. Lalamig na yung pagkain. Tara. Oo. Kain muna tayo. Asukasuin mo yung ginseng, Alagaan mo na maayos. Magagamit ko yan. Ibibigay ko na tong... Ito na po, Director. Director, kailan po ba ang first scene ko? Ay nako, tumabi ka! Mamaya na kayo, may tatawag sa inyo. Tatanungin ba pa ako tungkol dyan? Yunshu? Ang babaeng ito, sip-sip sa director. O Shadow, lumapit ka. Yunshu, minor character ka lang naman. Anong minamadali mo? At saka, masyado ka na magdesperadong maging star. Ba't nandito kayong tatlo? Si Anyo ang producer nito, kaya nag-o-observe siya dito. At saka, ang Chuan ni Yushi, producer din dito. Narinig kong nagkakaproblema ang pamilya ngayon. Hanggang dito, dala mo ang problema. Paano mo naman nalaman yon? Panganay na anak ako ng pamilyang yun. Magtataka ka pang alam ko? Nandito naman si Anyo, tinulungan niya kami. Tsaka, yung issue sa pondo, misunderstanding lang. Malinaw sa investigasyon. E di mabuti kung ganun. Kung ikaw at si Shinjaro gumawa ng kalokohan, malalagot kayo. Ang babaeng ito, ang kapal ang mukha niya. Sino siya para takutin ako? Shiro. Napakayabang ni Yunshu. Gusto mong may gawin sa kanya? Anong gusto mong gawin natin? Siguradong kawawa siya. Yoshu, tulungan mo ako. Kunin natin yung props. Nina? Oo. Next scene na ako eh. Nagsishoot pa sila. Matagal ang shooting. Malapit lang yun, tara na. Ano ba? Sige. Miss Xia. Magaling. Wow. Salamat po. Tandaan mo, walang maingay. Oo naman. Malinis na trabaho to.
Okay. O sige na. Okay. Ano, ayos na lahat? Oo, ayos na. Huwag ka mag-alala. Siguradong malalaman ng buong crew na ang babae at lalaking yun nagsasagawa ng ganung bagay sa bodega. Pag nangyari yun, siguradong ang buong karir niya tuluyan na masisira. Kung ganun, pwede ko na siyang palitan bilang bida sa Breaking the Dust. Kaya, tayong tatlo, tuluyan na nakaganti sa kanya. Zongeng. Master, ano po? Umalis ka na muna. Pupunta ako sa shooting ni Yunshu. Okay, Master. Mag-withdraw muna ako. Kita tayo mamaya. Hello? May tao pa dyan? May tao dito sa bodega! Nako, siguro sinabihan yung crew para ilak ako. Pero magsisimula ng 5. Hello? May tao pa dyan? Buksan niyo yung pinto! May tao pa dyan? Sino yung kumakatok? Sino yung kumakatok? Walang tao. Sino ka? Ay! Ano bang hinihintay nyo? Nasaan na si Yunshu? Director, tinignan ko na kahit saan. Hindi mahanap si Yunshu. Kung hindi mo mahanap, gumawa ka ng paraan. Ano bang hinihintay ninyo? Nasasayang ang oras. Kumilos na kayo. Bilis! Opo. Dali! Director, Ha? pwede ba ako dyan? Ako si Xiao Yushi ng Chinkan Entertainment. O sige na, subukan mo. Parang nagkakagulo kayo dito ah. O siya, nagpunta siya sa set ng personal. Hindi ba asawa ni Yunshu? Asawa? Ang sabi niya assistant lang siya, tapos asawa siya ni Yunshu? Nasa si Yunshu. Hindi pa ako nakatikim ng isang katulad mo. Ano gagawin mo? Bakit mo pa tinatanong ang bagay na yan? Mr. Huo! Mr. Huo, Nakibisita lang ako, pero wag mong ibubunyag kung sino ako. opo, sige po. Hoy ikaw, hindi ba tinulungan mo si Yunshu sa isang project? Mag-asawa pala kayo. Assistant ka lang naman. Akala ko maswerte na si Yunshu sa'yo. Yun pala. Mukhang minalas siya. Bakit nandito kayo? Ako ang investor ng dramang ito. Ang gusto ko lang malaman, anong kinalaman nito sa'yo? Actually, it's none of my business. Masyado ko yung simple para sa akin. Ikaw! Director Zhang, nakita mo si Yunshu? Ay, buti na banggit mo. Ititik ko na sana siya. Kaso hindi ko siya mahagila. Nakakainis ka eh. Kukulangin na sila sa oras. Dapat ngayon alam na ng mga crew kung nasan si Yunshu. Nakakatuwa siguro pag nalaman nila. Ito na yata yung pinakamasayang parte ng buhay ko. Kapag nilaman ng lahat, na may kasama ang asawa niya. At nakita siya sa bodega, siguradong magiging isang magandang palabas to. Grabe, nakaka-excite naman. Sineseryoso ni Yunshu ang dramang to. Paano sa eksena niya? Bigla siyang mawawala. Director, meron sana akong gustong sabihin sa inyo kung pwede lang naman. Ano ba? Hindi ba pwedeng ipagpalibad yan? Nakikita mong busy ako eh. Kasi po, nung dumaan ako sa bodega, may naririnig akong lalaki at babae sa loob eh. Ang narinig ko, boses ng babae na parang nasa ulap. Ano? Siguro may ginawa silang kakaiba. Sa bodega! Kilala ko ang babaeng yon. Alam ko ang ugali niya at kung hindi ka mag-iingat, sigurado masisira ang relasyon ninyo. O ano na, assistant? Mukha kang nagulat dyan ah. Si Yunshu hindi katulad ng mga sinasabi ninyo. Tara, doon na tayo. Yunshu! Yunshu, nasa ka ba? Yunshu! Yunshu!
Ikaw pagsasamantalahan mo pa ako. Gusto mo bang mamatay? Yunshu? Paano nangyari yun? Pasihan? Ba't ka nandito? Iligtas niyo ako! Iligtas niyo ako! Manahimik ka. Ayos ka lang? Okay lang ako. Inutusan akong kumuha ng props. Kaso may matabang lalaki na nambubuli. Pero natalo ko naman siya. Medyo nahirapan ako dun. Hindi ka ba nasaktan? Pakita mo nga sa akin. Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Tsaka, kahit malaki siya, kayang-kaya ko siya. Ginagawa ko yun para sa mga action movies. Kaya record ako mag-gym para siguradong malakas ako. Akala ko na paano ka na. Hindi ko na hayaang mangyari pa to. Ayos ka lang ha? Director Sang! Ay, dito po. Bakit hindi mo inaalagaan yung mga tao mo? Kasi po... ito, hindi ko to tao. Hindi to sa inyo? Hindi! Sino nagutos sa'yo? Sino? Kung hindi mo sasabihin, yung mga kamay mong pinanghawak kay Yunshu, ipapaputol ko! Hindi. Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun. Pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun. Pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Ha? Ano kalokohan yung pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Miss Yun, bakit mo ako tinatalikuran? Yung bank card mo, nasa bulsa ko. Piniframe mo lang ako. Parte ako ng pamilya yon. Paano mo nasasabi yan? Yunshiro, may mga saksi at ebidensya. Magde-deny ka pa? At hindi ka pa nakontento. This time, finrain mo ako. Nilak mo ba ang pinto ng bodega? Walang iya ka. Tigilan mo ang kakabintang sa akin. Halata namang kasalanan mo yan. Director, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi rin sila kasama dito sa grupo natin. Hindi ko talaga sila kilala. Si Mr. Deng lang. Siya kasi ang investor ng drama natin. Kaya yun. Investor? Magkano investment niya? 20 million. Nag-invest lang naman ako ng 20 million. Isipin mo, ang 20 million na yun, hindi mo pa nare-realize, ha? 100 million sa akin. Pagkatapos ng dapat silang tatlo, paalisin dito. Ano? 100 million? 100 million? Saan ko kukuha nun? Basta ako ang bahala. O ikaw, alam mo ba kung magkano 100 million? Akala mo biro lang ang halagang yun? Basta-basta mo nalang sasabihin, ha? Paano siya magkakaroon ng ganun? Kung alam naman nating lahat na isa lang siyang assistant. Siguro naman, ang buwan ng sweldo niya, kakarampot lang naman. Yunshu, etong napangasawa mo. Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Hindi nila alam. Hindi ko rin alam. Sa nakikita ko lang, mukha siyang mahirap na assistant ni Mr. Hu. Isang mahirap na katulong na walang kapangyarihan. Kung makapagsabi siya ng 100 million, akala mo gagawin niya. Gagawin ko. Eh di aalis ako dito kung makakapaglabas ka. Sige, kayong tatlo ngayon dito. Umalis na kayo at huwag na magpakita. Direk! May biglang pumasok na 100 million sa budget. Salamat po. Maraming salamat po. Napakabig po ninyo talaga. Mayaman ka talaga? Imposible! Hindi ka pwede magkaroon ng ganun karaming pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lakihan mo yung sayo. Pero kahit gaano karaming idagdag mo, mas lalakihan ko yung akin. Di ba? Oo naman po, syempre. Kumuha ka ng paraan. Imposible. Hindi maaari. Isa ka lang assistant. Paano ka magkakaroon ng ganung pera? Tuparin niyo yung ipinangako ninyo. Umalis na kayo dito. Hindi to totoo. Peke. Siguradong peke. Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng polis. Kaya kong gawin yun ngayon. Ang reputasyon mo at lahat ng negosyo ng pamilya ninyo, sigurado magdurusa. Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng polis. Kaya gusto ko habang umaalis kayo,
Gumapang kayo. Pag nalaman to ng tatay ko, papatayin niya ako. Hindi. Hindi na ako makakaarte. Hindi pwede magkaroon ng ganitong issue. Shiro, anong gagawin natin? Ano ba, magdesisyon na kayo? Isa. Dalawa. Tatlo. Walang iya talaga kayo! Nakakatuwa. Master. Sorry talaga. Nakita niyo pa yung ganung bagay. Director, ipinapaubaya ko na sa'yo lahat ha. Mag-uusap lang kami ni Yunshu. Ay, sige ho. Maraming salamat. Tara na. Ayos ka lang? Ayos lang. Yung totoo, hindi ka nasaktan? Hindi nga ako nasaktan. Nga pala, saan galing yung 100 million mo? Hindi ba assistant ka lang? Paano nangyari yun? Kasi, pera yun ng amo ko. Oo, tama yun. Gusto niya mag-invest sa pelikulang ito. Kaya, ginamit ko lang yun pambuisit sa kanila. Ah? Basta, ganun yung nangyari talaga. Ba? Hay, kaya nagtataka ako eh. Isang assistant may 100 million? Inisip ko tuloy na young master ka. Tapos nagpapanggap ka mahirap. Nagkunwari lang na isang mahirap. Yunshu. Kung totoong mayaman talaga ako, anong gagawin mo? Gagawin? Kung ikaw ang young master, edi mayaman ang asawa ko. Huwag ka na mangarap ng gising. Kailangan mo lang maging tapat. Ako nga eh. Ako ang panganay na anak. Yung estado na pamilya namin sa katamtaman lang. Mas mayaman si Dainganyu. Pero, humiwalay na ako sa kanila. Ayoko nang umasa. Ngayon, ordinaryong tao na lang. Pero, ang mahalaga, namumuhay tayo ng payapa. Mas ayos to. Ibig mong sabihin, tayong dalawa, mamumuhay ng matiwasay? Ang ibig ko Yunshu, magmula nang magpakasal tayong dalawa, gusto ko nang samahan kita habang buhay. Pwede bang... parang baliw na ata ang apo ko. Hoy apo, anong tinatawa-tawa mo dyan? Lola, maupo ka. Isasabihin ako. Si Yunshu, hinalikan niya ako. Mabuti yan. Alam mo, imbitahan mo si Yunshu para maghapunan. Tatawagan ko mga magulang mo ngayon din. Pababalikin ko sila sa bansa natin. Pero, si Yunshu hindi niya pa alam eh. Yung tunay kong pagkatao. Ano? Hindi mo pa sinabi sa kanya? Gusto ko na sana sabihin sa kanya eh. Pero natatakot ako malaman niyang nagsisinungaling ako. Magagalit siya. Ay nako apo, kung in love ka, maging tapat ka. Sabihin mo kay Yunshu ang totoo. Hindi siya magagalit sa'yo. Master, anong iniisip niyo? Gusto ko nang sabihin kay Yunshu ang tunay kong pagkatao. Sa tingin mo ba? Kailan ko pwedeng aminin sa kanya? Master, mabuti naman nakapag-desisyon ka. Ang tagal na yan eh. Huwag kang nga magsalita ng kalokohan. Master, malapit na matapos ang Broken Dust. Pwede mo gamitin chance yun. Magparapa party ka. Pagdiriwang. Sa ganun, mahahayag sa lahat na si Miss Yun ay parte ng Who Group at ang binibini ng Shinkan Entertainment.
Pagkatapos nun, pwede kayo mag-stargazing ni Madam. Sigurado magugustuhan niya yun. Kung gano'n, nasikasuhin mo ng tungkol doon. Maganda ka ng mga invitation. Espesyal yan. Okay, Master. Mangyayari yan. Ang ganda talaga ng interior dito. Hindi ko inaasahan to. May pa-wrap-up party pa talaga para sa production natin. Balita ko maraming taga-industry na nandito at tumanggap ng invitation. At saka maraming kilalang director at producer. Magpapa-impress ako. Kukunin ko ang attention nila. Alam mo, ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Sigurado ako magugustuhan ka nila. Narinig ko ng celebration na ito pinangunahan ni Mr. Hu. Shiro, ito na ang araw para magpakita kay Mr. Hu at humingi ng tawad sa kanya. Huwag ka manggulo sa party, ha? Alam ko pa. Yung Yunshu talaga na yun. Puro gulo lang ang dulot niya. Kung sinunod niya ako, hindi maayos ang lahat. Mabuti na lang nandiyan ka. Pamilya tayong lahat. Hindi mo dapat pinagkukumpara ang mga anak mo. At saka pa, magsisimula na ang party. Pumasok na tayo dun. Tara na. Sige na. Siguradong bigit ang dramang to. Yung karakter mo ang ganda. Sisikat ka talaga. Basta maayos ang filming, okay na ako dun. Problema ba? Diba ang young master ang nag-arrange ng party na to? Siguro, aamin na ako sa kanya. Sasabihin ko na may asawa na ako para tumigil na siya. Sigurado ka bang gustong-gusto mo yung assistant na yun? Oh! Talaga? Sobrang kinikilig ako ngayon sa inyo! Ay. Nandito ng mga buwisip. Huwag mo nang pansinin, hayaan mo na sila. Pa, di ba si ate yun? Yunshu! Walang yaka talaga at talagang pumunta ka pa rito. Tito, ang party na to ay para sa drama ni Yunshu. Si Yunshu lang naman ang bida sa pelikulang Breaking the Dust. Usapang pamilya to. Bakit ka nakikilam dito, ha? Bakit ka nakikilam dito, ha? Ikaw, pumunta ka kay Mr. Hu ngayon. Lumod ka at humingi ng tawad sa kanya para mapatawad niya ang ating pamilya. Wag! Tawan mo ako! Ikaw ang humingi ng tawad. Hindi na ako miyembro ng pamilya yun. Sabi mo? Simula nung pinilit niyo ako magpakasal sa pamilya ko at pinainom ng droga, hindi na ako parte ng pamilya yun. Pasaway ka! Gusto mong humiwalay sa pamilya mo? Hindi pwede! Sinasabi ko sa'yo, ang dugo ko ang siyang dumadali sa mga ugat mo at hindi mo basta mapuputo yan! May plano na ako magtapat kay Mr. Hu ng personal. Pero dahil maraming kang sinasabi, huwag na lang. Ikaw! Pa, masyado makasarili si ate. Iniisip niya lang ang sarili niya, tapos iiwan niya tayo. Yunshu, makinig ka. Puntahan mo na si Mr. Hu, mag-usap tayo. Siguro, pagkatapos ng usapan, hindi ka na maaabala. At syempre, kailangan mo ring isipin ng pamilya mo. Huwag ka na magpanggap na mabuti. Iniisip ko ang pamilya yun. Iniisip ba ako ng pamilya yun? Ganyan ka makapag-usap sa kanila. Kung hindi ka pupunta, itatali na lang kita. Matatali ka ngayon! Lagot ka! Pagkatapos, ipapakasal kita sa pamilya ho! Bilis! Tama na! Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Wala kayong magagawa! Paano ba ginagawa niyo? Tinuturuan lang kita ng leksyon! Ikaw babae ka, manahimik ka! Naku, Grabe! ate daw, ayos ka lang? Ayos lang. Gusto niyo lang na gamitin ako para yumaman kayo, hindi ba? Totoo kaya yan? Ang laki ng problema. Anak mo ba talaga ako? Paano niyo ako natatrato ng ganito? Nung pinilit ako ni yung Shiro na makipaghiwalay, binugbog ako at sinugatan. Nasaan ka? Halata naman nakita mo. May paki ka pa ba sa akin? Ngayon, sinaktan mo pa ang best friend ko. Anong klase magulang ka't ginagawa mo to? Pa, hindi ko sinaktan si ate. Ginawa niya yun sa sarili niya. Nadulas siya at kusang nahulog. Kahit na palagi tayo nag-aaway,
Kapatid pa rin kita. Paano ko siya masasaktan? Yun siya. Isa kang taksil. Kanya ka makitungo sa pamilya mo? Sinisiraan mo pa ang kapatid mo? Ano? Gusto mo bang mapunta sa headline bukas? Ay, kalimutan mo na mga to. Kung ayaw ni Yonshu, hindi naman natin siya mapipilit, di ba? Ayokong masira ang relasyon yung mag-ama. Yung tungkol sa home, mag-isip na lang tayo ng solusyon. Anong relasyon ko sa kanya? May puwang pa ba ako sa kanya? Masyado ka nang nasanay sa kanya. O ba't tumatawa ka? Dahil nakakatawa ka. Yung ipinagmamalaki mong asawa at masunurin mong anak, sila ang totoong mga taksil at sinungaling. Masyado ka nang naniniwala sa kanila at pinauubaya ang lahat. Mag-ingat ka. Baka isang araw mawala ang lahat sa'yo. Suwail ka! Yunshu? Yunshu, okay ka lang? Yunshu? Suwail ka! Yunshu? Lagi mo na lang akong pinupunta niya kahit kailan. Puro paninirang puri ang sinasabi mo tungkol sa amin. Dito mga taon, sinamahan ako ng nanay at kapatid mo para sa iyong group dahil napapagod ka na. Nasaan ka ng mga panahon yun? Ate, ayos ka lang? Huwag ka nang lumaban pa. Sinasabi ko sa'yo, walang kwenta yan. Yushu, anong ginagawa mo? Gusto ka lang naman tulungan ni Shiro. Shiro, Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Galit pa rin siguro siya. Ayos lang yun. Pa, huwag mo nang sisihin si ate. pasaway ka talaga kahit kailan. Masaya ka na? Hanggat anak kita at buhay ako, makikinig ka sa akin. Ang utos ko sa'yo, kausapin mo ang asawa mo ngayon, makipaghiwalay ka sa kanya at mapakasal sa pamilya ho! Hindi. Yu Changsheng. Hindi mo na ako anak ngayon. Isa ka taksel! Tinatawag mo pa ako sa buong pangalan ko! Wala ka na makukuha sa akin! Anong ginagawa mo? Tatanggalin ko lang ang dugo ng pamilya yun sa akin. Ayos ba yun? Lola, ayos ba? Master! Master, may nangyari! Master! Ano bang meron? Nagmamadali ka? Madam! Master! Si Yunshu, ginugulo sa baba! Ay nako! Anong ginagawa mo? Yunshu, anong gagawin mo? Grabe si Yunshu, mukhang papatayin niya yung sarili niya. Oo nga, sobra na yan. Tama ka. Ate, bakit kailangan mo torture yung sarili mo? Huwag mong takutin si Papa. Huwag mo nang sasabihin na nasa akin ang dugo mo. Dahil ibibigay ko na sa'yo. Sige. Hindi lang ako makapaniwala na ginagawa mo yun sa sarili mo. Pero kung gusto mo, ibalik mo na lang ang dugo ko. At pag mula ngayon, wala na akong pake sa'yo. Tito, bakit niyo ginagawa yan kay Yunshu? Hoy Tao, sa tingin mo ba sincere siya sa ginagawa niya? Sa nakikita ko, palabas niyo lang yan. Tama ka, naglakas loob siyang gawin yan. Mapapagod din siya. Tignan mo yan. Siguradong palabas lang yan. Yunshu, itigil mo na yan. Makinig ka sa akin. Ha, Yunshu, napapagod ka na ba? Tutulungan na kita. Manahimik ka! Ala ka sa loob mo. Wala ka namang magagawa tungkol dyan eh. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dapat sumunod ka lang sa akin. Kung anong ipapagawa ko sa'yo, yun ang dapat mong gawin. Huli ka na. Yunshu! Yunshu!
Yosho! Anong ginawa mo? Lucian. Buti nandito ka na. Ayos lang yan. Ayos lang. Hoy, ikaw, assistant. Anong ginagawa mo dito sa party? Hindi ka bagay dito. Tumahimik ka! Kanya ka makipag-usap kay Mr. Ho? Ushaw? Si Ushaw, ikaw yan, di ba? Oo, Xiao. Sinasabi mo siya si Mr. Ho? At tayo namang mga tanga at mga bulag kayo. Sinaktan niyo pa ang young lady namin. Guards! Zhuangeng, ikaw na bahala dito. Mamaya ko na sila ayusin. Pagpatawag ka ng doktor ngayon din. Opo! Lucian, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na seryoso ako sa'yo. Teka, ano bang nangyayari? Tinawag siya ng lalaki na Mr. Who. Hindi kaya. Siya si Mr. Who ng Who Group? Teka, ano ba talaga nangyayari? Hindi ko rin alam. Yung taong yun, siya yung may-ari ng Shinkan Entertainment. Tinawag na Hu Xiao. At Zhuangheng naman ang katulong. Hindi kaya. Mali ako ng akala? Wala naman siya malalang pinsala. Kailangan niya lang ng gamot. Mabilis lang siyang gagaling. Salamat. Hoy, ikaw. Huwag mo nang gagawin yung ganung klaseng bagay, ah. Mas okay pa nga manakit ka ng iba, huwag mo lang saktan ang sarili mo. Okay? Oo na. Tawi. Dito ko muna kay Yunshu. Bababa muna ulit ako doon. Panatag kang aalagaan ko si Yunshu dito sa kwarto. Hindi naman talaga siya si Mr. Hu, diba? Hindi ba siya rin yung kumuha kay Yunshu mula sa bahay? Teka, siya ba talaga si Mr. Hu? Hindi ko rin alam. Ang chismis, si Mr. Hu ay isang lumpo. Bakit niyo ginagawa yon? Ang pilitin si Yunshu. Kawawa ka naman. Bakit din niyo ka makapag-uusap sa amin? Kaya kami nandito dahil inimbitahan kami mismo ni Mr. Hu na pumunta dito sa wrap-up party. Kaya ang payo ko sa'yo, umalis ka na lang dito ngayon para hindi na mainis sa'yo si Mr. Hu. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ang lakas ng loob mo suntukin ako. Hindi mo ba alam kung sino ang tatay ko? Ang tatay mo? Si Deng Jiango ng Deng Group? Sabik na sabik siyang humingi ng pabor sa akin. Sino ka ba? Bakit kilala mo ang tatay ko? Wala ka nang pakialam kung sino pa ako. Guards! Anong gagawin mo? Ang lahat ng nangapi kay Yunshu, kailangan parusahan. Ang mga nangapi kay Yunshu mapaparusahan? Ano sinasabi mo? Disiplina lang naman ni Papa ang anak niya. Wala ba siyang karapatang gawin yun? Tama si Shiro. Tinuturuan ko lang ng leksyon ng anak ko. Kaya wala ka na sa posisyon para makialam pa. Si Yunshu ang asawa ko. Hindi ako labas sa usapan. Kung ganyan mo tignan ang sitwasyon, tatay ko pa rin ang biyanan mo. Masigit pa rin ako sa'yo. Ano? Aaristuhin mo kaming lahat? Nakakatawa ka naman. Yunshu, may sugat pa mga kamay mo. Bababa ka na? Ayos lang. Yun, Sunshine. Naalala ko kanina, may problema ka sa pondo ng Yun Group, tama ba? Oh, totoo yan. Teka, ikaw ang gumawa nun, no? Ikaw? Negosyante ka rin. Dapat maintindihan mo ang mga batas sa buwis. Hindi ito sariling problema. Problema ito ng lahat. Sakto. Nandito ang asawa at anak mo. Kaya, bibigyan kita ng regalo.
Paniwala mo nga sa akin. Ano nangyayari sa tax division niyo? Saan napupunta ang pera sa account ko? Saan napupunta ang pera sa account ko? Peke ito! Hindi ito totoo! Sigurado pineke nila to! Paanong peke yan? May selyo yan dito. May transaction record sa bangko. Paano ito magiging peke? Chinjarong, paano kita pagkakatiwalaan? Nasa akin ang pananalapi ng kumpanya. Pag-usapan natin to. Dahil ang basta pera ang lahat! Jansheng, magpapaliwanag ako! Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Pa, ma, huwag na kayo mag-away. Sinusunod lang kayo ng mga taong yan. Ipaliwanag mo sa akin ng balinaw. Ikaw at si Yunshiro. Sa'yo dinadala ang pera ko! Ikaw? Pa, niloloko ka lang ng tao to. Nilalabas niya lang yung galit niya para kay Yunsho. Kaya ganito ang nangyayari. Pamilya tayo, di ba? Bakit ka namin lolokohin? Oo, tama yun. Dati ang Yun Group nagkaroon ng krisis sa buwis. May illegal lang na ginawa para masalba ang grupo. Gusto niyo bang imbestigahan kung paano nila inayos ang butas na to? Sa tingin ko, dapat niyong i-check ang transaksyon ng Yun at Dine Group para malinaw ang lahat. Yunshiro, kayo ng nanay mo magkasabwat na paalisin ako sa mismong pamilya ko. Nakipagsabuatan din si Deng Anyu. Diba? Binrainwash nyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Diba? Binrainwash nyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo. Imbestigahan nyo para malaman nyo. Changsheng, nagsisinungaling talaga siya sa'yo. Tagal na tayo magkasama. Kilala mo ako. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Sino ka ba ha? Para mangimasok sa pamilya namin. Wala kang pakalam dito. Huwag ka na makialam. Ilagay mo sa lugar ang sarili mo. Ikaw ang dapat lumugar kung saan ka nababagay. Ha? Yung matanda ba na yun galing sa Woo Group? Hindi ko alam. Ganyan ka makipag-usap sa tagapagmana ng Woo Group at may-ari ng Shinkan Entertainment? Ang may-ari ng Who Group? Sino kaya dyan si Mr. Who? Siya ba talaga? Tagapagmana ng Who Group. Presidente ng Shinkan Entertainment. Tama. Ito, ang apo ko. Ang tagapagmana ng Who Group. Si Hu Sihan. Siya si Hu Xiao. Madam, hindi ko nakilala kung sino talaga siya. Patawarin niyo sana ako. Nakita mo naman, ang pamilya natin ikinasal na. Ang anak kong si Yunshu, ikinasal na kay Hu Xiao. Ito na talaga ang tadhana. Tadhana? Si Yunshu, hindi niyo pinahalagan sa inyong pamilya. Si Yunshu lang, ang kilala ng Hu family. Sino ka ba? Hu Xiao, imposible. May chismis na si Hu Xiao ay isang matandang pilay lang. Ganyan ka magsalita? Wala ka na magawa sa buhay. Lola, huwag ka na magalit sa kanila. Ako nang bahala. May gagawin ako sa kanila. Zongeng! Opo! Ipasok ang mga tao. Opo! Zongeng! Opo! Papasukin ang mga tao. Opo! Arestado kayo sa kasong ito. Sumama kayo sa akin. Ako? Hindi! Bakit niyo ako inuhuli? Ma! Iligtas mo ako! Anyu! Iligtas mo ako! Sino kaya ang susunod? Kayong dalawa. Hindi! Hindi! Ayoko! Hu Xiao! Patawarin mo ako! Huwag mo na akong pakulong! Hindi ako nakipagtalo sa'yo. Pero nabisto ko yung crew na kinausap mo. Magsama-sama kayo. Master, eto na po. Hu Xiao,
Last time kinulong ko si Miss Yu sa bodega pero napagutusan lang nila ako lahat. Binigay nila to para manahimik ako. Hindi naman talaga ako nagplano. Ang lahat ng yun, plano ni Xiao Yusi. Huwag ka nga magbintang. Magpaliwanag ka. Dahil kung hindi, matatapos ang kontrata mo. Iban mo siya sa buong industry. Opo. Oh, Xiao! Oh, Xiao! Oh, na nagkamali ako! Oh, Xiao! At ikaw naman, hindi kita palalampasin. Anak ko! Sa wakas nandito ka na. Iligtas mo ako. Pusa, Ignorante si Anyo. ang Dendro po ang iyong anak. Pumili ka. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Pa, ako lang ang anak mo. Kailangan mo ako piliin, Papa. Piliin mo ako. Pakiusap. Wala akong anak na tulad mo. Ito ay dahil sa'yo. Muntik na masira ang Deng Group. Lahat ng pagsusumikap ko, mawawasak dahil sa'yo. Umalis ka na dito. Pa! Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin, Papa. Isa kang bulag. Pagpasensyahan mo na ang aking anak. Wala kang kwenta. Sinira mo pa ako sa buong Who Group. Nararapat lang yun sa'yo. Umalis ka na! Mr. Deng, sana hindi ka ganun padalos-dalos. Ayos lang yan sa akin, Mr. Huo. Naging masama akong magulang. Pagkakamali ko rin. Paumanhin. Ginoong Huo. Pero gusto kong magpasalamat sa'yo. Napagtanto mo na ang tunay na mukha ng mag-inang yon. Kung hindi, malaloko pa rin nila ako. Hindi ko to ginawa para sa'yo. Ito'y para kay Yunshu. Yusho, kasalanan ni Dadang lahat. Naguluhan lang ako, mali si tatay. Ngayon naintindihan ko na kung sino mabait talaga sa akin. Yusho, mapapatawin mo ba ako? Yusho, Ay nako, pabulin mo na. Paubaya mo na to sa akin. Taoji, manood lang tayo ng sine. Tayo? Ayaw ako sa'yo. Taoji, hindi mo ako. Yusho! Yusho! Patawad Yunshu. Pinlano ko talaga ang party na yon para sabihin sa iyo ang katotohanan pero hindi ko naasahan na mangyaring ganong klaseng bagay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin. Pero hindi mo ginawa. Nung una kitang makita sa coffee shop, alam mo kung sino ako, tama? Gusto mo lang maging masaya? Nagmukha na akong tanga, ano? Masaya ka na? Hindi Yunshu. Sa totoo lang, gusto na kitang kunin sa pamilyang yun. Nung pumunta ako sa crew para hanapin ka, gusto ko na magtapat sa'yo. Pero nung oras na yun, nag-alangan ako. Na baka magalit ka pag sinabi ko ang katotohanan. Natakot ako. Yun ang nangyari. Ngayon ka lang hindi natakot. Yunshu. Malala ka. Sinungaling ka. Teka. Tama na yan. May sugat ka pa sa kamay. Ang lakas mo kuminom. Ay, nako. Sabi mo, maya-maya siya. Oo na. Ang tagal niya na sinungaling sa akin. Ba't niya ginawa yan? Tao din ako. Oo, walang niya talaga siya. Binuli niya ang Yushu namin. Kapal. Best friend ba talaga kita? Oo naman. Eh di uminom ka din. Oo na. Miss Beautiful, gusto mo bang makinom? Nampayo ko sa'yo, wag mong gawin yan. Kung hindi, mamamatay kang pangit ka. Inaasal mo ba ako? Gusto ko pa naman ang hamon ngayon. Mas mabuti huwag ka na magsalita.
O ikaw? Alis na ako. Magsini pa ako. Yusho, Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Ayoko kita makita. Sinungaling ka. ay. Nandito ako para makita ka. Kaso ang dami mo nang nainom. Iuwi na kita para magpahinga, okay? Okay. Uwi na tayo. Uwi na! Ah... Yusho. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng sopas? Pampainit ng tiyan. Lucian, isa kang sinungaling. Hindi kita papakawalan. Pag hinabol mo ako, malayo mararating natin. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo nang alalahanin. Kaya ko alagaan sa sarili ko. Di mo na ako maluloko. Yusho. 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 Divorce? Naka-blacklist? Min-blacklist niya ako sa mga contacts niya. Nakakapagtaka. Aalis na lang siya? Ganun na lang niya ako kadaling iwanan? Inamin ko nagkamali ako. Hindi dapat ako nagsinungaling sa kanya. Pero nung una kaming magkita, hindi namin ine-expect ang lahat. Sino ba makakaalam na mangyayari? Kahit gaano siya kagalit, dapat binigyan niya ako ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi niya ako binigyan kahit 1 minuto lang. Napaka-perpekto naman ng mga babae, hindi marunong magpatawad. Kumarma ka. Master, huwag ka namang padalos-dalos. Sa bibig lang gagaling ang problema. Kumain ka lang ng gulay. Nakikinig ka ba talaga? Sa tingin mo ba hindi ako tama? Hindi naman. Alam mo ba, hindi ako natulog kagabi. Ginawan ko pa nga siya ng sopas eh. Kapag lumalamig yung sopas, pinapainit ko ulit. Hindi niya na-appreciate yun. Master, alam ko naman yun. Pero si Madam, hindi niya alam, di ba? Alam niya yun. Hindi na siya makatwiran. Nasasayang yung effort ko sa kanya eh. Master, itigilan natin ang usapang ito. Paano kung marinig ka niya? Anong gagawin mo? Di makinig siya, wala akong pake. Kahit di niya marinig, sasabihin ko din. Napaka-perpekto niya talagang babae. Siya ang pinakamahusay kahit kailan. Madam. Ako nga, ang perpektong babae. Na nagsasayang ng effort niya. Tanong ko lang, Mr. Hu. Nagawa na ba ang divorce paper? Stress na ako sa'yo. Gusto na kitang hiwalayan. Hindi na kailangan gumawa ng divorce paper. Pumunta ka sa Civil Affairs Bureau. Sige, tara na, ngayon din. Ako pang tinakot mo. Sige lang. Master! Sinabi mo magkakasundo sila pag pinagsaban natin sila. Pero bakit mas lalong gumulo? Hindi ko naman alam na magiging ganito eh. Ano ba kasing iniisip mo? Ano ba yan? Master!
Ano na? Ba't di pa tayo umalis? Ano na? Bago tayo maghiwalay, may sasabihin ka pa ba? Meron. Ayos na. Maghiwalay na tayo. Ayoko makipag-iwalay. Ayoko na magmatigas pa tungkol dito. Pareho lang tayong mahihirapan sa relasyong to. Yun siya. Ayoko ng divorce. Yung sinabi ko sa restaurant, lahat ng yun ipeke lang. Puro galit lang yun, pero wala yun. I like you so much. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Tsaka, ang divorce ay kailangan ng marriage certificate. Nasa bahay ang certificate ko eh. Huwag na tayo maghiwalay, okay? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto? Ayoko. Hindi mangyayari yun. Kasalanan ko lahat. Nagsinungaling ako sa'yo. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Hindi yun pwede. Nagkamali ako. Nagsinungaling ako. Kasalanan ko lahat. May ebidensya na ako ngayon. Kaya, pag ginalit mo ulit ako, dadalhin ko to sa WHO group. Paparinig ko sa lahat. Ikaw ah. Nagsinungaling ka sa akin eh. Lulukoyin kita. Hosi yan. Basta, sa relasyon na to, ako dapat pakinggan mo. Anong ginagawa mo? Oo. Makikinig ako lagi sa'yo. Hindi na tayo maghiwalay. Baba mo na ako? Hindi to kagana. Biglaan lang kasal natin. Hindi mo ako niligawan. Hindi ko tuloy alam ang pakiramdam ng nililigawan. E di, kung ganun, diligawan kita. Eddie, pag-iisipan ko. Master! Master! Ano ba? Para ka namang ewan eh. Kasi si Madam may kasamang 7 modelo lumipad papuntang Paris. 7? Modelong lalaki? Opo, at nagsipilyo pa siya. Dala niya rin yung card ninyo. Koy, honey. Ito na pagkakataon mo para ligawan ako. Ay, Master, dama lang. Master naman eh. Habulin ko ang asawa ko sa Paris. Master, sama mo ko.